Nandito po ako ngayon para ipakilala din sa inyo yung nag-iisang kandidato na talaga namang napakaraming resibo. Si Pastor Apollo Kibuloy. Siya po ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Isa po sa pinakamabilis at pinakamaunlad na religious organization sa buong mundo. Taas ang kamay ng mga nakakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami sa atin ang nakakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas. Pero hindi naman lingid sa kaalaman natin na marami din pong nakakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy dahil po sa mga negatibong balita tungkol sa kanya. At ngayon, sasagutin po natin yang mga agam-agam ninyo. Sino ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Number 53 sa balota. Si Pastor Apollo Kibuloy ay anak ng taga-Norte. Anak po siya ng taga-Pampanga na sa hirap ng buhay, lumipat sa Mindanao at nanirahan sa paanan ng bundok, Apo. Kaya po ang kanyang pangalan ay Apollo Kibuloy. Dahil doon siya ay pinanganak. Siya po ay bunso sa 9 na magkakapatid. Napakahirap ng buhay nila noon. At sinabi nga niya na siya ay biktima ng kahirapan at ayaw niya na maranasan ng mga Pilipino yung hirap na naranasan niya. Kaya siya po ay nagpursigi sa buhay, siya po ay nag-aral, siya po ay nagsimula yung kanyang simbahan. Nang 15 lamang po sila. 15 miyembro. Alam niyo po ba kung gaano na po sila kadami ngayon? 7 milyon na po sila sa buong mundo. Nagsimula po sila sa 15, halos walang makain. Maswerte na yung may makain na isang beses, isang araw. Pero papaano napaunlad ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang nasasakupan? Dahil sa malinis na puso, dahil sa pangarap na may angat ang buhay ng kanyang mga nasasakupan, at lalong-lalo na sa lahat, zero corruption. Zero corruption. Alam niyo po ba na si Pastor Apollo Kibuloy walang balak pumasok sa politika? Pero dahil pinulitika siya, eto na siya ngayon. Napakapalad ninyo na mga taga-Pangasinan at napakapalad nating mga Pilipino na merong tumatakbo na katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay nakakulong ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit nakakulong si Pastor? Hindi dahil sa mga kasong gawa-gawa laban sa kanya. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil siya ay matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte. Noong una, sino dito ang nakapanood noong 16 days na pinasok yung kanyang simbahan? Taas ang kamay. Meron sa inyong hindi nakapanood. Pero first time po na mangyari sa history ng Pilipinas ng isang simbahan, pinasok ng mga kapulisan, 6,000 ang gustong hulihin isang pastor na walang sinaktan kahit isang tao. Anong kaso? Anong ikinakaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Rape? Human trafficking? Meron po bang rape na naisampa yung kaso taon pagkatapos ng sinasabing rape? Meron po bang rape na kahit isang ebidensya
walang maipakita. Medical legal, CCTV footage, text messages, kahit anong ebidensya, wala. Alam niyo po ba kung ilan ang nagkaso kay Pastor Apollo Kibuloy? Sa dami ng paninira sa kanya sa social media, isa lang po. Isa lang. Sa dami ng mga testigo sa Senado nung hearing niya, isa lang po ang nagsampa ng kaso. Mabuti pa kay Pastor, may nagsampa ng kasong isa. Kay Pangulong Duterte, wala kahit isa. Noon, nung pinasok ang KOJC at sumisigaw ang mga miyembro ng KOJC ng pang-aabuso, walang pumansin sa atin. Hanggang sa nangyari kay Pangulong Duterte. Sino sa inyo ang ayaw sa nangyari kay Pangulong Duterte? Taas ang kamay. Maling-mali na ang isang Pilipino ipamigay natin sa ibang lahi. Meron naman tayong korte sa Pilipinas. Naniniwala ba kayo sa mga ikinakaso kay Pangulong Duterte? Kung hindi po kayo naniniwala sa mga ikinakaso kay Pangulong Duterte, ganun din po dapat kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy ang kanilang inuna. Isinunod nila si Pangulong Duterte at panghuli si Inday Sara. Napipinto ang impeachment kay Inday Sara. Kaya importante na maiboto natin itong 10 kandidato na ito para hindi ma-impeach si VP Sara. At yan po ang birthday wish ni Pangulong Duterte na sana ibigay natin sa kanya. Hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte noong 2021. Noong sinabi niya na bangag, nung sinabi niya na merong adik, nung sinabi niya na weak leader, hindi tayo nakinig. Ibinoto natin. Kamusta na ang presyo ng bigas? Kamusta na ang droga? Nagbalik na ba? May pagkakataon pa tayo para mapigilan yan, mga kapatid. Ito ang unang hakbang para mapigilan natin yung pagtuloy-tuloy na pagbulusok ng bayang Pilipinas. Itong 10 kandidatong ito. Dahil ito ang magbabalanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Bago pa po si Pastor Apollo Kibuloy tumakbo sa politika, si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang simbahan ay maunlad na. Sobra-sobra ang kanilang kayamanan para sa sarilinin nila. Kaya ang ginawa at ang ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ i-share yung kanilang blessing sa Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy ay merong Jose Maria College, eskwelahan, kolehiyo na 70% ng mga estudyante, scholars. Kahit na anong religious organization or religious denomination, orientation mo, ikaw ay scholar. Meron po silang Glory Mountain, meron po silang Prayer Mountain, meron po silang Kingdom na may 75,000 seating capacity, pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo. Sa Davao lang po yan matatagpuan. Meron pong SMNI na lumalaban para sa katotohanan kahit nagipitin mo. Napakarami na resibo ni Pastor Apollo Kibuloy na gusto niyang
maano natin, gusto niyang maranasan natin sa buong Pilipinas. Gusto niyo bang maranasan yung mga nararanasan ng mga taga-KOJC? Kung gusto niyong maranasan yun, mga kapatid, iboto po natin, number 53 sa balota. Nag-iisang kandidato na zero corruption at itataguyod ang death penalty para sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. Hindi na natin pahahabain pa, mga kapatid, dahil marami pang magsasalita. Pero itong PDP laban, yung 10 na yan, kumpleto yan. Merong pulis, may mga abogado, merong doktor, at pinaka-importante sa lahat, meron pong Pastor Apollo Kibuloy na magiging konsensya ng lahat ng mga politiko sa gobyerno. Babantayan po niya yung pera na dapat napupunta po sa inyo. Maraming salamat po. Again, PDP Laban, number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Magandang gabi po, Pangasinan.